Yan guys, good morning ulit. Small scale trader. Time check muna. So Lunes ngayon, start ng market. Katatapos lang ng Asian. So intro tayo kagad tapos start na. So ayan, nandito na tayo sa XRP. Same. Ito yung chart, wala pa akong binabago. So usog ko lang tong entry ko, hindi pa rin trigger. Yan. Pero magkakaroon tayo ng konting adjustment. Kasi syempre, magre-react lang naman tayo sa kung anong nangyayari. Explain ko kung bakit magkakaroon ako ng adjustment. Okay? So first, simula ulit tayo sa week low. Papalitan natin yung previous week low natin. So ito yung previous week high. Lipat natin dito. Diba? Tapos, yung previous week low, lock natin to. Ito yung previous week high. Previous week low, lipat naman natin dito. So yan. So ito yung previous week high, previous week low. So ito na yung panibagong week, kaandar na siya ulit. So nalagay ko na, so day high, day low na tayo. Ito yung previous day high, tanggalin natin, lagay natin dito. So siya yung previous week high din, so pagkapatong lang sila. Tapos yung day low is nandito sa ilalim, lagay din natin dito. So kung mapapansin nyo, meron ng liquidity na na-form dito. Next na lalagyan natin is yung mga zones. Ito, yung ganito. Okay, so babalikan ko kayo para hindi na tayo tumagal. Yan guys, so okay na. So malinis na yung previous week high natin. Balikan lang natin ang maigi. Ito yung previous week high. Tapos day high, day low, previous. So wala namang masyadong nakita dyan. Nagkaroon lang ng double bot dito. Makikita mo yan sa 4 hour. So dito mo siya makikita. Yan, ito. So meron part ng liquidity dyan at the same time ito. So meron pang natitirang imbalance dito na pwede nating ipasukin to. Pwede na tayong mag-entry dito. Papakita ko sa inyo kung bakit. Pwede tayong mag-entry ng long side dyan. Around dito sa area na to. Tapos meron ng na-feel na yung imbalance dito. Yun nga lang, hindi tayo inabot. So, hindi pa rin natin naalisin tong trade na to. Diba? Kung mamadaliin mo siya, pwedeng dito. Open ka mag-entry dyan. Maganda naman yan. Bakit? Kasi, nagkaroon ng liquidity grab dito sa area na to. Yan. Lagyan natin ng pula. So, liquidity dyan. Tapos, meron ding liquidity dito sa baba. So, ito yung consolidation area. Tapos, nag-grab ng liquidity yung sa taas. Ito. Tapos, bigla siya nag-drop. Which is na-break tong sa ilalim or yung support. So, parang ito yung resistance. Ito yung support. At the same time, nakuha rin yung liquidity dito. So, yan. Ito yung sinasabi ko na high. Tapos, nag-low. Tapos, high, biglang drop. So, yan yung sinasabi ko. So, pwede kang umentry dito. So, ito yung considered ko na order block. Yan. Pero, syempre, kinuha ko na lang yung wick since mahaba naman yung wick. Kasi pag pumunta ako ng 15 minutes, makakakita tayo ng imbalance dyan. Ang maganda pa dyan, nandito tayo sa previous week high at previous day high. So which is more likely target talaga siya ng liquidity. Ngayon, tingin tayo ng mga trend lines para malaman natin yung mga swing points. Again, hindi ko pa rin buburahin to. So, ito yung trend line na nakikita ko. So, pwedeng mag-pump yung price papunta rito bago siya bumaba. So, parang ganito. Kung matitrigger yun sa atin, or pwede pang lumagpas. Again, walang nakakaalam kung ano mangyayari. Ngayon, hindi tayo magre-react dyan. Dito lang tayo mag-aabang still. Antayin pa rin natin yung area na yan. Tapos, pwede tayo mag-entry dito sa 4 hour. Kasi bakit? Inducement itong area na to. Tapos may imbalance dito sa area na to. Tapos merong order block dito. Bakit? Kasi ito yung order block. Ito yung last down move before the up move na naka-break dito sa area na to. Kung titingnan mo yan, na-break siya. Yan o, nag-close above. Makikita nyo naman sa dati kong video yan. Nag-close siya above. So, pwede tayong mag-entry dito sa area na to. So, ito yung order block na pwede natin i-consider. Ngayon, pupunta tayo ng 15 minutes. So, yan. 15 minutes tayo. Tingin tayo ng entry dito. So, same, makikita mo yung scenario dito. Ito yung consolidation. Para makita nyo. Ito yung consolidation. Ito yung downtrend. Ito yung liquidity. Naging rub. Tapos, yun sa baba, ito. Ito siya. Itong liquidity nandito sa baba, kinuha, tapos nag-pump.
So, pwede tayong umentry dito. Kunin natin tong area na to. Bakit? Clear naman meron pang mga imbalance dito sa area na to. Tapos ito yung last down move before the up move. So, pwede tayong mag-entry dito sa area na to. Ito yung kukunin kong entry. So, green. Tapos red sa baba. Ito yung stop loss natin. Tapos, bawasan lang natin ng isa. So, gagawin natin tong 19. Tama? Yun nga lang, gaya nga ng sabi ko sa inyo, alanganin pa rin yan kasi sabi ko, di ba, target ko dito talaga mag-entry. Kung titingnan nyo yan, imamap natin yan, wala pang nangyayaring retracement o mitigation dito sa area na to. Wala pang bumababa dito sa area na to para mag-mitigate. Halos wala pang 50%. Ako kasi, ewan ko kung maiintindihan nyo yung point ko, pero di baling hindi ako mag-trade. Kung alam ko naman na hindi ganun kalaki yung edge ko para manalo. Kaysa pilitin ko siya para lang alam mo yun, sa ngalan ng trade kasi gusto ko mag-trade. Parang gano'n. Kumbaga, hindi siya paramihan ng trade kasi. Kumbaga para sa akin, di baling hindi ako mag-trade. Kaysa mag-trade ako ng mag-trade para lang masabing nagtitrade ako. Ganon. Hindi ako ganon na klase ng trader. Willing ako magantay kahit nga walang trade sa buong linggo, okay lang sa akin. Basta importante, alam ko sa sarili ko na yung papasukin kong trade is part ng plan ko, kasama sa strategy ko, at talagang pinag-aksayan ko siya ng oras. Hindi yung, ito pwede na to, ito dito na ako, pasok na ako dito. Ito mukha naman ganito eh. Kaysa sa ganong style na para lang masabi na nagtitrade ka talaga. Sa akin hindi ganon eh. Hindi ganon yung ano ko pa. Siguro may mga taong ganon na ganon nga, willing silang mag-trade ng mag-trade, okay lang sa kanila yung ganon. Kung yun naman yung strategy niya and profitable siya doon, why not, di ba? Kumbaga, kanya-kanya kasi ng strategy. So, ito yung strategy sa akin. Para sa akin. So, yun. Pwede mo i-take yan. Pero, again, hindi ko i-take yan. Pero, sige, lagyan natin ng entry. Makikita nyo naman kasi yan sa susunod. So, hindi ko na siya sasaktuhin. So, ganyan lang. Wala namang importante yan kung saan yung out mo, exit mo. Yan. Basta ako dito lang ako. Yan. Kaya gusto kong targetin to. Kaya lalong lumaki yung chance ko na parang may hit tong entry ko dito is ito na yung previous week low. So, pwede na siyang targetin. Tapos, ito naman, more likely, tatargetin tong daily low na to. Diba? So, yan yung pinaka-ano ko. Yan lang yung pinaka-analysis ko dito. Wala naman masyadong nangyari pa. Parang nag-flip pa lang siya dito. So, pwede pa rin akong mag-entry dito. Kumbaga, kung mag-entry ako, hindi dito sa area na to. Teka, lakayan natin. Ayan guys, pasensya na kayo kung may mga bata. Ayan, may ingay. Kung mag-entry ako ng long side, mas pipiliin ko dito sa area na to kaysa sa area na to. Kasi wala namang ginawang liquidity dito bago siya nag-pump. Unlike dito, meron siyang ginrab na liquidity. Itong mismong buong to. Yan mismo. Yan yung sinwip nito bago nagpalit. Kaya kung e-entry ako, dito na ako. Dito ako sa swing na to. Ito yung pinaka-ilalim, pinaka-extreme. Walang problema sa akin mag-entry dyan. Kung maglo-long side lang din ako. Kasi bakit? High, low, high, low. O tapos ito na yung flip. Biglang nagkaroon ng new high. 'Di ba? Kasi bakit? Ito yung naka-break dito sa previous low. So yan sa akin, high, low, biglang new high. So magki-create siya ng isang leg dito sa ilalim, yung which is ito na yung pullback, then ang impulse niya is pataas na. Kaya yun yung dahilan bakit dito ako mag-entry. Pwede rin akong gumawa ng entry dyan kung gusto ko. Yan, kung marami kayong drawing na nakikita, again, hindi ko naman to ginagawa pag sa personal, 'di ba? Kumbaga, para lang maging visible sa inyo. Siguro mas maganda burahin ko na lang to. Wala naman problema diyan. Ito yung parang mas makalat pa eh. Yung blue tanggalin ko na lang muna. Yan, at least yan malinis na. So kung magkukuha ko ng entry, ito ang kukunin kong entry. Pag pupunta ako dito sa 15 minutes, ito yung kukunin kong entry. Ganyan. Ito yung entry ko. Order block. Stop loss ko sa ilalim nito. So yun lang muna. Wala naman masyadong kailangan gawin. Hindi pa rin naman ako magbabago ng entry. Ito lang yung sinabi ko sa inyo kanina. Tapos yung entry ko nandito pa rin sa taas. Pwede rin mag-short dito, pero yun nga, again, may liquidity kasi sa area na to. Kaya nag-aalangan pa rin ako. Kumbaga ganyan ako kaingat mag-trade. Hindi ako yung basta oops, nakakita ako ng liquidity grab, sabay biglang nag-drop o nag-flip, entry na kagad. Hindi ako ganun mag-trade. Ngayon, kung hindi fit sa ganyan, hindi fit sa inyo yung strategy na yun, pwede naman kayo mag-adjust. Siyempre, iba't iba naman tayo, di ba? Yan. So, yun lang. Abangan na lang natin ulit yung susunod.
again, bearish pa rin ako sa part na to, yung side na to. Pero overall is pwede na ako mag long side niyan kasi na-break na tong area na to. Ito yung previous high, then nag-create ng low, tapos nag-consolidate dito, tapos nag-create ng new high. So ang iniisip ko na lang yan is high, low, ito yung new high, nagkakaroon na ng pullback, then pump na. So yun lang siya. Again, kung meron kayong tanong, comment lang kayo. Salamat pala dun sa mga nagko-comment. Tapos, mga nag-like, kung meron kayong tanong, again, PM nyo lang ako o kaya comment kayo sa baba. Tapos, subscribe kayo pag nagustuhan nyo, pati para ma-notify kayo. Yun, ingat kayo. Maraming salamat ulit. Small scale trader. Hanggang sa susunod.